All right, my brothers and sisters, welcome back to the River of Jordan to Damascus Ministries. That is Matthew 3 plus Acts 9, verse 1 through 20. It is May 7th, 2025, Wednesday of the third week of Easter. And we are heading to Halo to visit with our brothers in Christ, Father Franz and Jarek from the Philippines, as they give us the daily gospel and reflection in Filipino. God's peace be with you. And we're going to hit the go button and pray that it goes well. Peace be with you. Naniniwala ka ba sa prinsipyong to see is to believe? Talaga bang kapanipaniwala ang nakikita ng ating mga mata? Sa panahon natin ngayon, paano mo mapanghahawakan ang prinsipyong ito kung uso na ang deepfake o yung mga manipuladong photos and videos na pinagmumukhang totoo ang hindi naman totoo? Hindi ba't ito na nga ang nangyayari sa panahon ng artificial intelligence? Nagagawa ng lahat halos ang kayang isipin ng tao sa isang pitik lamang ng daliri. Ang paningin ba ng tao ay mapagkakatiwalaan pa natin kung napakaraming paraan upang ito'y linlangin? Magandang araw, ako po si Father Franz Dizon at ito ang pagninilay ngayon sa Halo app. Tara, dasal tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Halina o Espiritu Santo, buksan mo ang puso ko, liwanagan mo ang isip ko, paunlarin mo ang aking pagkatao, payabungin mo ang buhay ko. Lagi mo akong ilapit kay Hesukristo hanggang sumapit sa Diyos na Ama kong totoo. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinasabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Sa kabilang banda, ang Panginoong muling nabuhay ay hindi rin kaagad nakilala at pinaniwalaan ng mga alagad noong siya'y nagpakita sa kanila sa maraming pagkakataon. Napagkamalan siyang hardinero o kaya na may multo o isa lamang estrangherong nakisabay sa paglalakad. Mapannin lang ang paningin kaya kahit dapat ng paniwalaan, hindi pa rin kaagad na mapaniwalaan. Sa Ebanghelyo ngayon, tahasang ipinakikilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang pagkaing nagbibigay buhay. Para sa isang Katoliko na palaging nagsisimba, maaaring malinaw ang ibig sabihin nito. Maaaring ang maisip kaagad ay ang katawan ni Kristo na tinatanggap sa banal na komunyon. Pero sa isang pangkaraniwang Kristiyano, paano nga ba mauunawaan ito? Nakikita ba talaga nila ang Diyos na nasa isang piraso ng tinapay? May saysay ba ang sabihing ang Diyos ay pwedeng kainin? Sa pandinig pa lang, parang mahirap ng paniwalaan, hindi ba? Kaya nga ang paanyaya sa atin ngayon ay lumalim sa ating pananampalataya na hindi lamang nakabatay sa nakikita ng mata. Sabi nga ni Jesus kay Tomas nung muli siyang nagpakita sa mga alagad sa ika-8 araw, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako?" Pinagpala silang mga hindi nakakita, gayon may naniwala. Sa pamantayan ng mundo, to see is to believe.
Pero sa pamantayan ng pananampalataya, believe and you will see. Nauunawaan naman ni Jesus kung hindi natin kaagad mapaniwalaan ang katotohanan tungkol sa kanyang presensya sa banal na Eukaristiya. Sadyang kapos ang ating pandama at pangunawa para lubos na maintindihan ang misteryong ito. Gayunpaman, ang pinanghahawakan natin ay ang kanyang salita na hindi naman nanlilinlang. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. At huwag nating isipin na ito'y malikhaing pangungusap lamang ni Jesus para tanggapin lamang siya sa ating isip at puso. Kalaunan sa mga kasunod na talata ng sinusundan nating ika-6 na kabanata ni San Juan, ang gagamiting salita ukol sa pagkain ng pagkain na tinutukoy ni Jesus ay trogein sa wikang Griego. Ibig sabihin, nguyain. Sapagkat ang tinutukoy ni Jesus ay iyong tinapay ng Eukaristiya, tunay na pagkain. At ang pagkaing ating tinatanggap at nakikita, si Jesus itong talaga. Gayon na lamang ang pagkamangha ng mga mananampalataya sa misteryong ito ng Eukaristiya, kaya ang pagninilay na ito sa natatagong presensya ni Jesus sa banal na Eukaristiya ang paksa ng ilang mga imno o awit sa simbahang Katolika tulad ng Adoro Te Devote na akda ni Santo Tomas de Aquino. Sabi sa isang bahagi ng awit na ito, isinalin ko lamang ito mula sa English translation na Hidden God. Hindi mapanghahawakan ang paningin, panlasa o pandama, ngunit ang pandinig ang aming pinagtitiwalaang matibay. Naniniwala ako sapagkat sinabi ito ng Diyos Anak. Ang salita ng katotohanan ay mananatili kailanman. Kapag itinataas ang katawan ng Panginoon sa konsegrasyon, tumitingin ka ba sa Kanya? Ano ang nakikita ng iyong mga mata? Ito rin ba ang nakikita ng mata ng iyong puso at pananampalataya? Nananalig ka ba kay Jesus sa banal na Eukaristiya? Pakinggan mong muli ang sinabi ni Jesus kay Tomas. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka na. Sa pagwawakas ng pagninilay natin ngayon, nais kong ibaling natin ang paningin sa mahalagang pangyayari sa araw na ito. Ang pagsisimula ng conclave sa Vatican, nahihirang sa bagong Santo Papa. Alam kong para sa ilan, ito ay nagdudulot ng pananabik, pero mayroon ding ilan na nangangamba tungkol sa kung ano ang kahihinatnan ng simbahang itinatag ng Panginoon sa ating makabagong panahon. Sa diwang ito, malinaw ang mensahe ng ating pagbasa ngayon. Panghawakan lang natin ang pananampalataya natin kay Jesus. Nasa kamay ng Panginoon ng simbahan, bagaman instrumento niya ang mga kardinal na siyang inatasang pumili ng bagong Santo Papa. Kung paanong dapat nating panghawakan ang sinabi niyang ito ang aking katawan, panghawakan din sana natin ang kanyang pangako na hindi niya iiwan ang simbahan at kahit ang apoy ng impyerno ay hindi makapananaig dito. Kaya nga sama-sama nating dasalin ang panalangin sa paghalal ng Papa mula sa aklat ng pagmimisa sa Roma. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nangangasiwa kailanman sa pinamamahalaan mong sambayanan. Para mo ng awang bigyan ang iyong simbahan ng tagapangasiwang kalulugdan mo sa kabanalan at magmamalasakit sa aming ikauunlad araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Son of the Holy Spirit. Mas mainam kung ang narinig mong pagninilay ay palalalimin sa saglit na katahimikan. Maaari mong itap ang pause button kung gusto mo pa ng mas mahabang panahon sa pananalangin. Mayroon ding e-journal feature kung saan maaari mong isulat ang iyong personal na pagdinilay o kung ano ang nakapukaw sa iyo sa salita ng Diyos at sa pagdinilay na ito. Mas mainam kung maibabahagi mo rin sa iba ang magandang karanasan mo sa app na ito. Itap lamang ang share icon. Maraming salamat, hanggang bukas muli at magandang araw sa iyo. All right, my brothers and sisters, God bless you. God peace be with you. Oh, God peace be with all of us.
and you guys pray for me. I am praying for you. What I did do is um, uh, I was able to do a little bit better job this time in getting it translated. Yesterday, whenever I first started this right here, I went in there and I had to get on the keyboard and type it all in. But I think I figured it out pretty much um, on copying, uh, putting the pictures over, and then going and highlighting it that way to going and get it translated for you guys at Google's. Uh, and that being said, let us head back. So, for our brothers and sisters out there who speak English and would like to hear the gospel and reflection in different languages, uh, I am in the Philippines and I do try to, I'm trying to get it out there for everybody. So, you may have to put this thing on pause to get the full reflection from today's daily gospel. And I am going to, and I have been trying to make sure that I go to the YouTube studio and put the closed caption where uh, for our brothers and sisters back home or other areas that speak English, um, it'll be subtitled there for you, um, and as well as in the Philippines, it will show it in Tagalog as well. So, but anyway, let's keep going. Just hit pause, and you can keep on reading through this. I'm going to keep going on, and then we will close with Jesus, I trust in you. So I had this all on my tablet earlier, and it went beautifully. But the heat on the tablet, I don't know. It anyway. T- I go and I check my the drive on there, and it's 64 gigs, and I guess at the 60 gig mark there, it just heated up, and anyway, I couldn't get it transferred over to YouTube, and I'm hoping that it'll do a little bit better job this time. Anyway, there we go. I love you guys, and let's close with Jesus, I trust in you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. And let God's peace be with each and every one of you. And we will be back shortly again to send out or get back at Hollow, our brothers in Christ, with Jonathan Rumi and Jeff Cavins, one more time with the daily's gospel and reflection. Peace be with you.